Happy Sabat po mga kapatid. Kumusta na kayo? Parang napakatagalan po. Nung isang araw lang ay nag-usap-usap tayo. Ngayon po ay Sabat na. Araw ng Biyernes. Tayo po ay patuloy na magbabasa sa ating ah, aklat ng Exodus. Chapter 25 na po tayo. Bago natin ito pasimulan, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa loob ng isang linggo na kami po inyong ginabayan. Pinatnubayan, pinaramdam ang buhay at kalakasan na patuloy niyong pagmamahal sa amin, lagi niyong pinahiram. Pati na po sa aming mga kagalingan, sa aming mga karamdaman. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Sana po sa gabing ito, samahan niyo po kaming muli. Samahan din kami ng banal na Espiritu upang ang aming mga babasahin ay ito po ay maging aral muli sa amin at gabay sa aming buhay Kristiyano. Patnubayan din po, Ama, ang mga taong makikinig, manonood sa gabing ito. At nawa ang presensya niyo ay sumaamin upang kami po ay makaunawa. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay mga kapatid, pagpatuloy po natin pagbabasa. Samahan niyo po ako. Okay, simulan na po natin. Exodo 25, 1 hanggang 32. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila sa akin. Ikaw ang tumanggap ng kanilang mga handog na gusto nilang ialay sa akin. Ito ang mga handog na tatanggapin mo mula sa kanila, ginto, pilak, tanso, lanang kulay asul, ubi at pula, manipis at telang linen, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, magandang klase ng balat, kahoy na akasya, langis ng olibo para sa ilaw, mga sangkap sa langis na pamahid at pabango sa insenso, batong onyx at iba pang mamamahaling bato na ilalagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Ipagawa mo sa mga mamamayan ng Israel ang toldang sambahan para sa akin kung saan titira akong kasama nila. Ipapagawa mo ang toldang sambahan sa mga kagamitan dito ayon sa eksaktong tuntunin na sinabi ko sa iyo. Magpagawa ka ng kahon na yari sa akasya, mga 45 pulgada ang haba, 27 pulgada ang lapad, at 27 pulgada rin ang taas. Balutan nyo ito ng purong ginto sa loob at sa labas at palagyan ng hinulmang ginto ang paligid nito. Maghulma ka ng 4 na argolyang ginto at ikabit ito sa 4 na paan nito, dalawa sa bawat gilid. Magpagawa ka rin ng tungkod na kasya sa balutan ito at balutan ito ng ginto. Isuot mo ang tungkod sa mga argolyang ginto sa bawat gilid ng kahon para mabuhat ang kahon sa pamamagitan ng tungkod. Huwag ninyong tanggalin ang argolyang ginto sa tungkod na kahoy, ng kahoy. Pagkatapos ipasok mo sa kahon ang malapad na pato na ibinigay ko sa iyo kung saan nakasulat ang aking mga utos. Pagawan mo ng takip ang mga purong ginto, ang kahon na may 45 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Magpapagawa ka rin ng 2 gintong kerubin at ilalagay ito sa 2 dulo ng takip ng kahon. Kailangang makalukob ang pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito, at kailangang magkaharap silang dalawa na nakatingin sa takip. Ilagay mo sa kahon ang malalapad na bato na ibinigay ko sa iyo kung saan nakasulat ang mga utos ko, at pagkatapos ay takpan mo ang kahon. Makikipagkita ako sa iyo roon sa gitna ng 2 kerubin na nasa itaas sa ibabaw ng kahon, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng utos para sa mamamayan ng Israel.
Magpapagawa ka rin ng mesang akasya na may sukat na 36 na pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad, 27 pulgada ang taas. Balutan mo ito ng purong ginto at lagyan ng hinulmang ginto ang mga paligid nito. Palagyan nyo rin ito ng senepa sa bawat gilid, 4 pulgada ang lapad at palagyan ng hinulmang ginto ang senepa. Magpagawa ka rin ng 4 na argolyang ginto at ikabit sa 4 na sulok ng mesa. Malapit sa senepa, dito ninyo ipapasok ang mga tungkod na pambuhat sa mesa. Dapat ay akasya ang tukod at babalutan ng ginto. Magpapagawa ka rin ng mga pinggan, tasa, banga at mga mangkok na gagamitin para sa mga handog na inumin. Kailangang purong ginto ang mga ito. At kailangan palaging lagyan ng tinapay na inihahandog sa aking presensya ang mesang ito. Magpagawa ka rin ng lalagyan ng ilaw at na purong ginto ang paa, katawan at mga palamuting hugis, bulaklak at ang iba'y buko. Ang iba'y buko pa lang at ang iba'y nakabuka na. Ang palamuting ito ay dapat kasama ng gagawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. Ang lalagyan ng ilaw ay may 6 na sanga, tigta-3 sa bawat gilid. Talagang kumakita nyo rito, ang Panginoon Diyos ay lahat ng detalye ay ibinibigay kay Moises. Nakita nyo mga kapatid, pati paggawa ng sanktuaryo ay dinidetalye ng Diyos kina Moises dahil ang kanyang design ay perfecto. Pati ang mga materialis na gagamitin ay iniisa-isa, pati kahoy, pati sukat, napakagaling, napakaganda. Sana po ito'y maging huwaran natin na huwag tayong lilihis sa pamantayan ng Diyos. Sa kanyang kagustuhan, pag sinabi niyang ganoon, ay ganoon. Huwag tayong maraming katuwiran sa harapan niya, sapagkat siya ang nakakaalam ng lahat. Sa pagtatapos po, tayo'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Naunawaan po namin ang nais niyo ipabatid, na kami po ay laging susunod sa inyo sa bawat pulgada, sa bawat sukat, sa bawat kulay, sa bawat materyales, na ito po ay naayon sa inyong banal na kalooban. Tulungan niyo po kami, Ama, na kami po ay maging masunurin yung anak. Alam po namin na minsan kami pangapasaway, pero nandyan po kayo upang kami turuan. Samahan na kami ng inyong banal na Espiritu sa araw ng Sabat na ito, sa pagsamba, na sana po kami makapaglingkod sa inyo at ang tulong ninyo ay laging sumamin, lalo sa pang-espiritual na kalagayan, at ang lahat po inihiling namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Salamat po sa pagsasama niyo sa akin, at sana po bukas ay magkita-kita tayo sa araw ng Sabat. Maraming salamat po at muli, Happy Sabat po.